Kamusta po aking mga ka-Mars and Fars? Luto serye po tayo ngayong muli. Ang lulutuin ko po ay ginisang upo sa atay at ang partner po niyang isda ay pritong tilapia. Ayan po ang aking mga ingredients, ang aking mga gagamitin sa aking pagluluto. Pakibasa nyo na lamang po. And kung di ka pa po nakapalo sa aking account, papalo na lang po. Salamat po. Ayan, luto time na po tayo. Ayan, salang po ako ng kawali. Nang mainit na yung kawali, lagyan natin ng mantika. Painitin lang ang mantika. After nyan, igisa na po natin ang ating bawang sibuyas at kamatis. Ayan, halu-haluin lamang po natin hanggang sila ay maging brownies. After nyan po, nilagay ko na po ang pinakuluan kong atay ng manok. Ayan, luto na po yan. Bali, igigisa na lamang po natin siya dyan. Dahil siya po ay lahok ng ginisang upo. Yan, takpan lang po muna natin. After that, ayan, halu-haluin po muli natin para hindi po siya magdikit-dikit sa kawali. Ayan. Pag okay na po siya, isunod na po nating ilagay ang ating upo. Ayan, namiss ko pong mag-upo. Favorite ko din po yan eh. Kaya naisipan ko naman po magisa ng upo na haluan ng atay. Yan, halu-haluin lang po natin. Then, yan lang po natin siya maluto in a few minutes. Takpan lang po natin. After nyan, tanggalin yung takip. Then, ilagay na po yung pinagkulo ang sabaw ng atay ng manok. Ayan. Haluin lang po ulit natin para at least mag-mix po lahat ng mga ingredients niya. And then after niya, nilagyan ko na po siya ng pamintang powder. Yan. And then sinunod ko na po patis. Tamang timpla lang po ng patis. Yan na po ang pampalasa natin. And then haluin lamang po muli natin. Yan. Yan naman lagi ang part na talaga ng pagluluto. Ang paghahalo para at least, di ba, magsama-sama lahat ang mga ingredients dyan at kung ano-ano pang mga nilalagay natin dyan. Tinakpan ko lamang po muli. Nung kumuli, inayaan ko lamang po, tinanggal ko na yung takip, pinayaan lang natin na kumulo siya ng kumulo. Ayan, dahil malapit na rin naman po yung maluto, nilagay ko na po ang huling ingredients, ang magic sarap. Magic sarap, baka naman, charot. And then, ayan, hinalo-halo lang po ulit natin para at least mag-mix po lahat ng mga ingredients na nilagay ko po dyan. Yan, and then ayusin lang din natin. Syempre, pag tayo nagluluto, dapat hindi po kalat-kalat. Dapat inaayos-ayos din po natin. Kasi tayo rin naman po ang kakain yan. Yan. And then, tinikman na po ng inyong kamars kung anong lasa. Ayan. Pasok naman sa panlasa ko. And di naman po siya matabang. Di naman po siya maalat. Sakto lang po. Then, ayan. Yan na po. Luto na po ang ating ginisang upo sa atay. Yan. Sa wakas, makakain ulit ako ng ginisang upo. Yan. After that po, nagsalang ako ng another kawali dahil magpiprito naman po ako ng pritong tilapia. Yan. Masarap din po ang gulay pag may partner na isda. And yan ang pinili ng anak ko dahil namiss na rin daw niya si tilapia. Actually, favorite namin yan. Tilapia, bangus, yan ang mga isdang favorite namin. And then galunggong. Ayan, yan lang po natin maprito. And then, ayan, kabilang side naman po. Yan, medyo didikit pa yata. Oo, ang galing. Yes, mainit ang mantika kaya hindi nadurog ang isda. Kayo po mga kamars, nararanasan nyo rin po ba yun? Piprito, minsan nadudurog. Kasi hindi po pala mainit ang kawali at hindi rin mainit ang mantika. Kailangan parehong mainit para maging smooth ang ating pagpiprito. Ayan, another tilapia po ulit yan. Yan yung pang-apat. Yan. Yan na po yung huli. At pagkatapos po niyan, pwede na po tayong kumain kasi luto na po. Salamat sa panonood. Bye!